You can still envision this in your head right now. Yeah. Very clear pa yung pangyayari yun sa akin. Yeah. It was March 2, 2016 during our combat operation against the BIFF in Maguindanao. Naapakan ng aking platoon sergeant yung trigger ng bomba na nakabaon doon sa graba. 1 meter lang po sa harap namin. And it was cause of my total blindness. They say that true heroism is not seen by the eyes, but felt by the heart. Kilalanin po natin si Major Jerome Hacuba, the soldier who lost his sight in battle, but never lost his vision for country. Ako po si Mateo Guricelli, and this is Patriots. So I was the platoon leader of the 2nd Platoon of 62nd Division Reconnaissance Company under ng 6th Infantry Campilan Division ng ating Philippine Army. So yung po doon, mission po namin is to clear the irrigation project or the dredging project of our government. What was your rank then? Second Lieutenant. Isang buwan na actually, it was a 1 month exchanging fires against the enemy. And yung platoon na namin or yung company na namin, 62nd DRC na yung nag-lead nung pag-assault or pag-clear ng isang abandoned na bahay doon. So take me back to that moment on when you and your group and your team approached that home. What happened? So, sa irrigation na kami dumaan para kasi expected na po talaga yung doon eh. We are already expected IED planted by the enemies around the house. Mm-hmm. But kaya dumaan na kami sa irrigation para wala kami masagi. Pagdating ng AOD, sabi niya, sir, forward kayo konti at re-recover namin, baka sumabog, madamay pa kayo. After niya sinabi po yun, yung platoon sergeant ko na kasama ko ay dumaan dito sa kaliwa ko. Tapos may mga graba dito sa harap namin. Siya yung nakaapak ng trigger ng bomba, which is pressurized. Ibig sabihin ng pressurized, pagka maapakan mo siya, sabog ka agad na siya. Sa kanya, putol yung kanyang kanang paa. At ako naman po mata kasi nakayuko akong ganun. Wala pa akong eye protective eyeglass nun. Kaya yung blast nung mga graba, doon talaga pumunta po sa akin. So, lumuhod ako kasi yung mga kalaban pala nasa 200 to 300 meters lang na may mga sniper fires. Naliligo talaga ako ng dugo during that time. Nilapatan ako ng first aid doon sa TCP. So, nakatuman carry ako at nilapatan ako ng first aid doon sa TCP. Dating sa TCP, binuhat ako, nilagay ako sa isang improvised street chair, yung poncho. Tapos, ang tinawagan yung chopper, mai-airlift kami. Pagdating ng chopper, hindi pa siya makalapag-lapag kasi may ground fires din. Pinuputukan din sila ng kalaban. Naialis ng kanyang mga kasamahan si Major Hacuba mula sa gitna ng bakbakan. Duguan man at sugatan, ang nasa isip pa rin niya ang mga tropang naiwan sa laban. What did you feel at that right moment? Nakapikit na ako nun all the way. Inisip ko yung pamilya ko na at saka inisip ko yung
yung serbisyo ko. Nag-away nga po kami before that time kasi nga hindi siya sumasagot. Noon pala ng time na yon on the operations na po sila. So after nung na namin nagsabi na siya na nasa area kami, wala na siyang contact, naputol na. So nagtaka ako bakit hindi pa siya nakakatawag or nakaka-text sa amin. Sabi sa akin, sabi niya, "Good PM, ma'am. Alam niyo na po ba nangyari kay Sir Hakuba?" Tapos nag-reply ako, sabi ko, "Hindi pa po. Ano po ang nangyari sa asawa ko?" Sabi ko sa kanya. Matagal pa mag-reply. So sabi ko, "Ano po ba? Diretsuhin niyo ako. Buhay ba o patay ang asawa ko?" Then nag-contact na ulit sa akin yung unit niya para mag-flight doon sa Mindanao para puntahan siya. Kasi itong kanang mata ko, wasak talaga ito. Kaya artificial na lang ito. Tanggal talaga itong kanang mata ko. Sabi niya, "Pa, tinanggal na yung kanang mata mo." Positibo akong tayo, sir. Sabi ko, okay lang yan. May kaliwa pa naman eh. Paano kang sinabihan ng doktor na, "Major, you will not be able to see again"? Nandun yung asawa ko eh. Asawa ko nagsabi sa akin. Pinadaan sa asawa ko. Nung inoperahan, sabi ng doktor sa kanya, sabi niya, according sa doktor, malaki daw talaga yung sira ng retina mo. Kaya hindi na daw talaga ma-restore yung kaliwang mata mo, sabi niya. Sabi ko, okay lang yan. Buhay pa naman eh. Yun yung sinabi. Kasi ayokong mag-alala siya. Nag-usap kaming dalawa. Ako sabi ko, ano nang gagawin natin? Kasi nga, hindi pa na ako stable noon kasi nag-a-apply pa lang ako sa public schools. Pero okay lang, sabi ko, makakayanan naman natin pag magkasama tayo. Pray na lang natin. But pagkaalis ng mga kaibigan ko na nagbisita sa akin, doon na po ako humahagulhol sa aking kwarto. At talagang dumaan din talaga ako sa depression, sir. Hindi ako naramdam ng galit, sir, kundi yung naramdaman ko noon ay pagkakasayang. Nasayangan ako sa aking sarili na sabi ko, marami pa akong magagawa eh. Kasi I'm a very clever soldier, a very vigilant soldier. Ayoko na mayroon sa likod ko. Dapat, alam mo yun, as a trained soldier, ay talagang gusto mo na advantage ka palagi. But kahit ngayon, kahit sampalin mo ako ngayon, hindi ko masasangga. Kaya very depressing po talaga. Very depressing na, alam mo yun, na hindi mo na nakikita yung mundo, hindi mo nakita yung mga anak mo, at yung serbisyo mo paano na. Pumunta ako dun sa rooftop ng ospital kasi may roof deck doon eh. At umabot sa punto, sir, na gusto ko na ding wakasan na rin yung buhay ko. At I will see to it. I will reinvent you from being a soldier with eyesight to a soldier without sight but still functional. Yes, sir. Ang ibig sabihin po sa akin ng pagiging isang sundalo ay serbisyo po talaga at pagmamahal sa bayan. Actually, hindi ko siya, sir, pinangarap, but noong ako ay nakatungtong na po sa high school and college, ay doon po na parang na-trigger yung gusto kong mag-sundalo kasi nag-enter po ako sa ROTC. Ako po yung naging corps commander ng aming class. But for a mother, letting her child join the military is never an easy decision. Lalo't alam niya, sa bawat pagsusuot ng uniforme, laging may panganib na kasama. Yung sinundan niya, si JP, nung una siyang nag-army, sabi niya, "Nay, ako army na. Si Jerome ay mag-a-army na rin. Nagtitraining na rin siya eh." Yung dapat mo na itanim sa isip at sa damdamin ay yun bang isang katagang acceptance. Kasi alam mo, Nay,
Pag kami army na eh. Yung kabilang buhay namin, kabilang paa namin ay nasa hukay na. Yung kabila ay nandito pa na. Pag ano talagang mangyari sa amin balang araw, kailangan talagang tanggapin mo. Even at a young age, Major Hakuba was already helping his family earn a living. From fishing, charcoal making, and farming, ginagawa niya ang kahit anong sideline basta pwedeng pagkakitaan. Gapang sa lao, sa dagat, gapang sa lupa, para lang mabuhay sila. Sobrang hirap sila talaga. Kami parang hindi kami kumakain pag hindi kami magtrabaho eh. Yeah. Hindi ako actually ganun nangarap. Kasi sa hirap ng buhay, hindi ko akalain na makatapos kami ng pag-aaral. Sa hirap ng buhay. Pero sa biyaya ng Panginoon, siya yung mismo yung gumuhit ng aking pangarap. Magsundalo ka. So when the opportunity came for him to study and serve, his purpose was absolutely clear: to lift his family out of poverty. Pero ang trabahong nagbigay sa kanya ng direksyon, siya rin magdadala sa kanya ng pinakamatinding pagsubok. Naawa ako sa kanya. Sabi ko, napakabait naman itong anak ko. Bakit naman nangyari ito sa kanya? Talaga. Sabi ko nga, kung pwede lang nga, ay nung nangyari na sa kanya ng ganyan, Day, kung pwede lang iuwi kita sa bahay, ibalot ulit sa lampin at alagaan siya. Talaga. Yun ang inisip ko talaga. Sabi ko, Dumating nga sa punto ng buhay ko na gusto ko na din na doon ihinto yung buhay ko. But ayun nga, biyaya ng Panginoon, hindi niya inalaw yun. Hindi niya pinakita niya sa akin na may purpose pa ako sa'yo. May plano pa ako sa'yo. Mas may better plan pa ako para sa'yo. Yun na 2016, bumisita ang former president doon. Sir, yes, sir. Sir. This was President Duterte then? Yeah. Sabi ko, sir, gusto ko pong maglingkod sa bayan. Sabi ko, kung paano na, bulag na ako. Sabi ko sa kanya, yun po yung nagpahulhul ako sa akin. Sabi niya, wag kang mag-alala. Marami akong programa para sa inyo. Jerome, sir. Sinabi ko, there is life, still life after the accident. Tsamba lang talaga na napuruhan ka sa mata. But may buhay ka pa, marami pa. Yes, sir. At I will see to it. I will reinvent you from being a soldier with eyesight to a soldier without sight but still functional. Yes, sir. Para talagang sundalo. Yes, sir. After nun, inassign niya ako dito sa DND, Department of National Defense, holding the project Kapagdaka. Kapagdaka stands for Kapakanan at Gabay sa dating Kaniuan. Yun yung project ng DND for Soldiers with Disability. Ako yung naging program officer doon for 7 years. Amazing. Yung isang tao kasi pagka maramdaman nila na meron silang sumusuporta sa kanila, umaasa na meron pa sila, nagsasabi na may magagawa ka pa, kailangan ka pa ng ganito, kailangan ka pa ng pamilya mo, kailangan ka pa ng gobyerno ng kapwa mo. So, doon ka mai-inspire eh. Sinusupport na lang po namin siya. Hindi na po namin, actually, hindi ko siya, nung time na nawala yung mata niya, hindi ko siya tinuturing na bulag. Kasi hindi, para doon siya maging dependent. Kasi nung time na hindi ka bulag, wala naman ako. Ngayong bulag ka, hindi mo ako kailangan. Parang nag-strive din siya ng sarili niya. I-guide lang kita kung kailangan mo ko na hindi kaya. Kasi buo pa naman yung buong katawan niya, mata niya na naman na nawala. Pero nung time na yung dalawa,
alam na nila, pero itong huli, hindi niya alam na, hindi niya naiintindihan na hindi nakakita yung papa niya. So, Wow! Good na! Galing-galing doon. Sarap ba ta? parang ano na lang namin na kailangan natin i-guide si papa. Kasi hindi si papa nakakakita. Alis na ako ha. Guide na lang kita. Ha? Guide na lang kita. Ganun lang ako? Yung pagiging ama kasi, ang gusto mong dalhin yung mga anak mo doon sa ibang lugar o gusto mong ituro sa kanila itong bagay na ito. Na hindi ko na makikita yung kagaano kagaling sumayaw yung mga anak kung gaano sila kagaling mag-drawing. So, hindi ko na sila maalagaan as ano. I want to see you. Thank you. I want to see you. Pero sa gitna ng pagkawala, natutuhan niyang may ibang paraan ng pagtingin. Kasi, you cannot go well in life until you let go your failure, heartaches, and defeats in your past. Iniwan ko yung past ko as a husband, as a father, na nakakakita ko. And to accept the fact, the reality, that you are blind, that I am already blind. I am a blind father, I am a blind husband, I am a blind soldier. Napapadama ko sila na ang aking pagmamahal sa kanila at nararamdaman ko rin, hindi ko man sila nakikita, pero nararamdaman ko yung pagmamahal nila sa akin. Ginaguide ako ng mga anak ko, tinuturuan ako nila. Anong mensahe niyo sa lahat ng mga sundalo that is going through something very, very deep and difficult? God will never leave you Yeah. nor forsake you. Kaya ako, sabi ko nga po, kung saan ako nabulag, doon pa ako nakakita. Yeah. Doon ko pa nakita ang totoong liwanag ng Panginoon sa buhay ko at ang totoong purpose ko dito sa mundo. Ako, Sir Jerome, ay super proud ako sa kanya kasi po kung saan man nanabulag siya, madami siyang taong na-inspired eh. We're here in the radio station of the AFP. I think they're gonna assign you to this radio station. Yeah, yes sir. How does that feel? Very exciting sir. At inintay ko lang yung order, but eventually dito na po ako ma-assign holding the radio program na kung saan ay makapagbigay ng inspirasyon sa ating not only sa ating mga kasundaluhan kundi sa ating mga mamamayang Pilipino. Through social media, Major Hakuba found a new way to serve. This is where he shares glimpse of his life as a blind soldier. Hindi niya ito ginagawa para kaawaan siya, kundi para magbigay inspirasyon at lakas ng loob sa mga taong may pinagdaanan ding sariling laban. Paano mo nagawa yun? Paano mo nagawa? Actually ako lang sir yung gumagawa ng mga content ko. Ako yung nag-edit ng video, ako yung director, ako yung actor, ako yung Matindi matindi. Mga editors dyan, mga cameraman, wala na kayong wala na kayo. wala nang kalibay. On a serious note, how do you edit? I mean, you are totally visually impaired, am I correct? Yes sir. You cannot see. Yeah. So, how do you edit? Major is showing us how he posts and edits. Alright. Naintindihan mo yan, Major? Oh sir. Kailangan. Saan ba yan? But you learned this during IT school, blind school. Yeah. This Yes, is sir. what they taught you. Yes. I do not understand what he's doing right now. It looks but that's fascinating. Mga ka-vision, this is your Captain Yeah. Bent at kasama ko po ngayon si Mateo. Proceed to share reel. Mga ka-vision, this is your Captain Blind at kasama ko po ngayon si Mateo Guducelli at nandito po kami sa AFP Radio DWWD 1134 kHz at may shoutout po siya, sir. Pa-shoutout naman Hello sa atin. po sa lahat ng mga followers natin dyan ni Major. Mabuhay po kayo lahat. Napakatindis to si Major.
Grabe, napakamalaking inspirasyon. At What is your message to all the soldiers with disabilities na minsan sinasabi nila sa sarili na wala na silang pag-asa? What's your message to them to continue fighting? Sinasabi ko po sa kanila na huwag niyong isipin yung mga nawala sa inyo. Isipin po nila ang mga natitira sa kanila. Yan yung gamitin nilang inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanilang buhay, ipagpatuloy ang kanilang serbisyo at ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kagaya ko po, wala po akong paningin, pero may pandinig, nakakapagsalita, nakakapaglakad, nakakapagtakbo. So, minamaximize ko po kung ano po yung mga natira sa akin. Kaya, sabi ko nga po lagi sa kanila na our ability is stronger than our disability. Matapos ang mahabang proseso ng pagbangon, isa pang mabigat na katotohanan ang kinaharap ni Major Hakuba. Dahil sa kanyang kapansanan, kailangan niyang lisanin ang serbisyo bilang sundalo. Sapat na siguro yung 2 mata na ibinigay ko para sa ating bayan. Mga kababayan ko, lahat ng mga Pilipino na nagpasahod sa akin, maraming salamat po at malaking tulong na kahit lalabas man ako sa serbisyo na ganito, at least may karangalan ang aking pagkabulag. May silbi ang aking pagkabulag. Para po yun sa inyo. This is your Captain Blind. Signing off. Maraming salamat po. Supposedly it was the last day of my service. Due to my disability, meron po kasi tayong policy sa AFP na pagka ganito na yung so you're subject for disability discharge. Mag-retire ka na. Mag-retire na ako. Dahil sa ganyan, ay basta't bibitawan na lang natin, ay hindi naman yata makatarungan yan. This is your Captain Blind. Signing off. Maraming salamat po. November last year, Major Hakuba thought that it would be the very last day of his service. Pero hindi pala doon nagtatapos ang kanyang kwento bilang isang sundalo. Ito po ay tungkol sa isang magiting na sundalo natin na si Captain Jerome Hakuba, ODAS 146467 Philippine Army. Nung nakita ko yung video niya at pinag-isipan ko yung mga nangyari sa kanya, parang hindi tama. Dahil ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na, para ipagtanggol ang Pilipinas. At dahil sa ganyan, ay basta't bibitawan na lang natin, ay hindi naman yata makatarungan yan. Kaya binigyan ko ng instruction ang ating Chief of Staff na isuspindi na yung CDD ni Captain Hakuba. Bukod pa doon ay dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major. And then today, just recently, a few months ago, President Bongbong Marcos has reinstated you back to a full active duty soldier. Sa pagpapatuloy niya sa serbisyo, mas naging malinaw ang kanyang misyon. Hindi lang ito tungkol sa sarili niyang pangpangon. Sir, itong diorama po na ito yung future plan or proposed site development plan natin po dito sa 5 hectares na land area. Yung 5 hectares na land area, sir, ito po yung naka-usufruct agreement between Department of National Defense, AFP, and the Wounded Soldiers Agriculture Cooperative. So, dito po, sir, napaloob ang meron po dito sir parang recreational activity ng ating mga kasundaluhan na before they go back to their respective units or before disability discharge ay dadaan muna sila dito sa site na ito upang to undergo skills in livelihood training. That is one of the reason why we created the Wounded Soldiers Agriculture Cooperative na ako yung naging founder noon. Sir, nandito tayo ngayon sa composting shed ng ating Mushroom Enterprise Development Project ng ating Wounded Soldiers Agriculture Cooperative. So, yung ginagawa po dito, sir, is yung fermentation stage, bagging stage, at saka yung pasteurization stage.
Doon ko na sir dahan-dahan nalaman na may co-op pala siyang itinayo sir. Siya yung founder din, ito yung Wounded Soldiers Agriculture Cooperative. Sabi ko, sir, pwede ba akong magpamimbier din dyan? Na-assign ako sir ng Basilan simula nung 2010 hanggang 2016. Tapos nung nasalta kami doon nung pinasabog yung airport ng Zamboanga 2010. Then alert na kami noon, tapos sinundan ulit sir ng pagpasabog ng katedral ng Isabela, Basilan. Nung bumagsak yung 2-3 dito sa tagiliran ko sir, nakalingon ako doon sa private, sa telescout namin, nakalingon ako doon. Pagputok sir, doon sa kanya dumapo, tapos nahagip ako dito sir, nahagip ako dito sa kaliwang binti. Sharp nail, dumikit dyan, tapos dito rin sa tiyan ko sir. Pagtayo ko, hindi ko naman alam sir na may tama ako kasi putik-putik lang dito sir, putik. Parang namamanhid yung binti ko. Pag tingin ko, pag check ko ng uniform ko, may mga butas, pati yung dito yung upper ko. Ito nga aming mushroom livelihood project na ito. Ito po yung nakikita ko na kahit na wala akong paningin ay yung na-envision ko doon na makakatulong talaga ito sa kanila kasi since na may mga kapansanan sila ay they can still produce their own food, number one, and number two, yung makaka-create business from it. Sir, dito sir sa Coop sir, malaking bagay sir na yung naitulong sa akin sa dating sundalo sir na wounded din kasi dito ko sir nalaman sa training ng katulad nung mushroom production sir. Yun sir, tumutulong na rin ako sir pag kasi pag nagbalot dito sir may daily sahod naman sir, nakasabay naman sa payroll. From a soldier who almost gave up, Major Hakuba became a guiding light for his fellow wounded soldiers. Ang dating dilim na akala niya ay katapusan na, yun pala ang magiging daan para makita niya ang isang mas malawak na misyon, ang ipaglaban ang dignidad ng lahat ng mga patuloy na lumalaban. Sarili ko pang unawa, akala ko pahirap itong aking pagkabulag eh. Yun pala, naging blessing. Hindi lang sa aking sarili, kundi sa aking pamilya, sa aking kapwa sundalo may kapansanan, at sa lahat ng ating kababayan na may mga kapansanan. Hindi hadlang ang kapansanan para makapaglingkod sa ating bayan. Hindi hadlang ang kapansanan upang maging isang mabuti kang ama, mabuti kang asawa sa iyong pamilya. Major, good luck to you and God bless you always, and I pray for you and thank you for your service. Daghang salamat. Salamat, sir. Thank you. Rangers lead the way. But God make way out of no way. Yes, sir. We strike, Rangers. Sa pagkawala ng paningin, hindi natatapos ang kanyang serbisyo. Sa halip, mas luminaw ang kanyang misyon, ang ipaglaban ang dignidad ng bawat sugatang sundalo at patunayang ang kakayahan ay hindi natatapos sa kapansanan. Ako po si Mateo Gudicelli. Saludo po tayo sa bawat isa.